Kasama po natin sa ating live si Brad Rodelio Nava. Isang pagpalang araw po sa lahat ng mga kapatid kay Abay Hawa. Brad Eman, isang mapagpalang hapon po. Sister Cristina Juarez, good PM po kapatid. Abay Hawa, salamat po, Brad Eman. Sister Lori Calderon, magandang hapon sa lahat ng mga kapatiran at sa banal na pangalan ni Abay Hawa at sa iyo po, Brad Eman. Bibian Mana, magandang hapon po, Brad Eman, at sa mga nakikinig ng live natin, Toda Abay Hawa. Ricardo Quaresma, magandang hapon, Brad Eman, at sa mga kapatiran kay Abay Hawa. At sa ating pong GC, ang nandun po ay si Sister Lolita Corsiga, si Sister Lori Calderon, si Sebastian Juarez, Sister Lauren Paulan, si Brad Nel Umali, si Brad Wilfred Bedes, si Brad Melchor Pasis, kaninang umaga yata yun. Ayun. Si Brad Rodelio Nava, Eugene Taginod, isang magandang hapon buhat sa kalooban ni Abay Hawa. Brad Edmundo Umali, magandang hapon po sa lahat. 30 na po yung ating viewers, 6 po yung ating thumbs up. Ito po yung ating kauna-unahang live sa YouTube ng alas 6 ng hapon. Noong mga nakakaraan ay sa umaga po natin ginaganap. At ito po ay ginanap natin sa araw na ito ng alas 6 ng hapon, kagaya rin ng ating Monday to Friday. Sister Shirley Reverisa, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng kapatid kay Abay Hawa. Brad Ramon Recto, magandang gabi po, Brad Eman, pagpalain po tayo ni Abay Hawa. Francis Jade Lopez, yan. Brad Sebastian Juarez, magandang hapon po, mga kapatid, at sa iyo po, Brad, at sa ating banal at dakilang Abay Hawa. Francis Jade Lopez, magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid kay Abay Hawa. 12 na po yung ating viewers, 7 yung ating thumbs up. At kasama na rin po natin si Brad Emiliano Mali. Magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid kay Abay Hawa, maging pagpapalanawa sa bawat isa ang mapapakinggan nating aral sa araw na ito, purihin si Abay Hawa. Ezekiel Umali, kasama na rin po natin, magandang hapon po sa lahat. Ang paksa po natin ay the supremacy of love, o yung tinatawag na kataas-taasang kapangyarihan ng pag-ibig. Kasama na rin natin si Sister Gina Makoko. Magandang hapon po sa lahat ng kapatid kay Abay Hawa, sa iyo, Brad Eman. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Arnold Makoko, gandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng kapatiran. Ayan. Sa ating mga kapatid dyan sa dako ng sukat, magandang hapon po sa inyong lahat. Sister Rosel, magandang hapon. At ganon din sa ating mga kapatiran sa Makati. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa dako ng Makati. So, ang ating pong paksa sa hapon pong ito ay hinggil sa salitang pag-ibig. Marahil, marami na po ang ating napahinggan hinggil sa aral na ito. At yan, katulad nga ng ating mga emoji na heart. Yan. So, nagpapahiwatig ng salitang pag-ibig, love. At ito ho yung pinaka, kumbaga, sa mga kaloob. Love is superior to spiritual gifts in. Kumbaga, ito yung pinaka o kataas-taasang kapangyarihan ng pag-ibig.
Time check, 5:52. At 14 na po yung ating unknown viewers. Siyam yung thumbs up. Sister Lolita Corsiga, magandang hapon po, Brad Emmanuel, sa lahat po ng aking mga kapatid. At sa mga nanonood, purihin at pasalamatan ang ating banal at makapangyarihang Diyos na si Abay Hawa. Loobin po ni Abay Hawa na sa hapon po ito ay muli magkaroon po tayo ng kaunting kaalaman. Diyan sa bandang huli ng unang Korinto 13, makikita natin yung salita na kaunti. Basahin ko muna ako doon sa magandang balita, Biblia. Ang sabi diyan sa 13:1, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pumpiyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakapagpapalipat ako ng mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Si kapatid na Randiliano, magandang hapon po, Brad Eman, at sa buong assembly ni Abay Hawa. Brad Francisco Lopez, magandang gabi sa inyong lahat. Sa madalit sabi po ay bukang bibig yung salitang pag-ibig, pagmamahal. Ano ba yung pinakamalalim na kahulugan ng salitang pag-ibig? Sapagkat marami po tayong nakita na yung salitang pag-ibig, pagmamahal, dito sa ating tatalakayin ito, maraming mga bagay na maaaring ginagawa muna, pero wala yung pag-ibig, wala rin po pala itong saysay o wala rin kabuluhan. So, mahalaga itong ating paksang ito sa hapon pong ito. Kaya sabi ko nga, bigyan nawa tayo ng pangunawa ni Abay Hawa. Alam naman natin, siyempre pagka nasa atin yung espiritu, siya naman yung nagtuturo sa atin, di ba? At dito makikita natin, siyempre kaakibat na yung mga relihiyon, iba't ibang pananampalataya, hinggil dyan sa salitang pag-ibig. Kaya yung ating unang basa, ang ipapapansin ko doon sa inyo ay merong mga kaloob. Halimbawa, katulad ng mga wika. Ibig sabihin, pwede ka pala namang magsalita ng wika ng mga tao at ng mga anghel. Anghel, sabi niya. Kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong kampanang umaalingaw o pumpiyang na maingay. So dito ay pumapasok, though I speak with the tongues of men and angels but have not love, I have becoming sounding brass or a clanging cymbals. And though I have the gift of prophecy and understand all my mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I'm nothing. Ayan, kasama na rin po natin sa live si Bradnel Umali. Magandang gabi po, mga kapatid. Sinulat ito ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto. Sapagkat ito ay, kumbaga, alam na natin, na hindi, sa labas. Sa labas to, bro. Yung kapitbahay.
Tahimik dito si kapitbahay. Medyo malaki yung boses eh. Kanina pa ako nanaway. Siguro mga 5:15 pa lamang ay nananaway na ako dito. Ayan, katulad niyan, medyo talagang ano na yan. Tahimik dito yung nasa loob. Hindi, wala siyang sa kapitbahay yan. Ito yung mga kumbaga, sarap na sarap ka doon sa pakikinig. Pagkatapos may mga interruption, Iyan ang mabigat doon eh. Yeah. So, kahit pala naman ikaw ay magsalita ng iba't ibang wika at walang pag-ibig, wala rin kabuluhan. Kasi meron tayong mga kilala. Ang laki nito. Ayan, no? Walang tigil yan. At dito makikita ho natin na kahit pala nagsalita, ng iba't ibang wika at walang pag-ibig, wala rin saysay. At meron na tayong kilala, nakapagsasalita ho ng iba't ibang lingwahe. At ngayon po ay nasa Brazil. Nakapagsasalita ng Bicol, Kapampangan, halos na lahat ng dialekto. Pero sabi nga, kung wala akong pag-ibig, wala yan. It is meaningless. Walang saysay. Ayan. Yan. Tuloy pa natin. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya. Matindi na ho ito. Meron mo, lahat na ng kaalaman, nasa iyo na. Lahat ng pananampalataya, nasa iyo na. Pagkatapos, nakapagpapalipat ka pa ng bundok. Dahil sa iyong malaking pananampalataya. Pero, ngunit, wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Matindi, Kasi, siyempre, i-admire na natin, yung mga tao na meron ng ganitong mga kaloob, kung titingnan natin. Pero, sabi niya, walang saysay, walang kabuluhan kung wala kang pag-ibig. Kaya dito, ito yung malalim na kahulugan ng salitang pag-ibig sa spiritual. Kasi merong 4 na klase ng salitang pag-ibig. Yung salitang eros. Was one word of love. It described, as we might guess from the word itself, erotic love, it refers to sexual love. Yung ikalawa naman ay storge. It refers to family love, the kind of love that is between a parent and child or between family members in general. Ikalawa. Ikatlo naman ay yung philia. It speaks of brotherly friendship and affection. It is the love of deep friendship and partnership. It might be described as the highest love of which man, without Yahweh's help, is capable of. Yun yung ikatlo. At yung ika-4, yung tinatawag nating agape. Ano naman yung agape? Malimit nating mapakinggan ito. Ito ay it is self-giving love that gives without demanding or expecting repayment. Kumbaga, yung pag-ibig na nasa iyo, hindi siya nagdi-demand ng kapalit. Hindi siya nag-i-expect na bayaran kang ulit. Yan ho yung agape. At yan ho ay bihira ang meron.
Agape love gives and loves because it wants to. Hindi siya nagdidiman or nag-expect na ibalik sa kanya yung kanyang ibinigay. Ayan. So makikita natin dito yung klase ng pag-ibig. At naturalmente na hindi ito papasa pagdating doon sa panglaman. Ayun, yung tatlo halos panglaman ho yan. Ayan. Ramoreto, agape, the highest form of love. Di ba? Kung iniisip mo na yung ibinigay mo, na yung ipinagkaloob mo, na yung ibinahagi mo ay maibabalik sa iyo, hindi pala ho yun pag-ibig. Kasi nagdidiman ka eh. Repayment kung tawagin ho yan. Ito ay tawagin natin na self-denial for the sake of another. Kumbaga, yung sarili mo, i-deny mo para lang sa kapakanan ng iba. Yan ang sinasabi ng kasulatan. Yan o, yung sinasabing pag-ibig. Ito ho ba meron sa reliyon? Sa laman? Wala ho. Hindi kailanman papasok itong klase ng pag-ibig na ito sa reliyon. Kasi pagka inisa-isa na natin kung anong ibig sabihin ng salitang pag-ibig, doon mo makikita ngayon yung palang halaga nung sinasabi ng kasulatan. Ang dami nangangaral. Ang daming sinasabing matalino. Yun nga, yung sinasabi ng isang mangangaral, kahit ang wika, gilitan ng leeg, ibig sabihin, magpapakamatay siya. Dahil lang doon sa kanyang pananiwala, pananampalataya. Kung walang pag-ibig, walang saysaya. Ibig sabihin, nagpakamatay ka lang. Wala namang saysay yung ginawa mo. Hindi ba? Milano Mali. So yung mga nagbibigay si church na umaasang may babalik sa kanyang makapupo base sa pangako ng mangaral ay panglaman pala. Tama. Hindi yan yung pag-ibig na sinasabi ng kasulatan. Kasi nagdidiman ka. Naghahanap ka nung ibabalik sa iyo o repayment kung tawagin. Para bang nagbigay ka, ang gusto mo ibalik sa iyo. Marami na ho kong kilala, mga kapatid hindi ibang tao, mga kapatid. Nasa kanila itong klaseng itong bagay na ating pinag-aaralan. Kasi marami sa ating mga kapatiran, hindi naman lahat nakakasalamuha niyo. Ako ho yung nakakasalamuha sa lahat po ng kapatiran. Kaya alam ko na nangyayari ito doon sa mga kapatid. Sila yung mga kapatid na hindi nagdidiman kung ano yung kanilang ibinahagi. Ayan. Hindi sila umaasa nung salitang repayment. Ito pala ho, yung pinakamataas na antas ng salitang pag-ibig. Pagka po pala ikaw, narito na sa kategoryang ito. Kasi pinakamataas na antas ng pag-ibig. Ito na yung sabi nga the highest, ang kataas-taasang kapangyarihan ng pag-ibig. Yan. Si Brad Alex Algado, kasama rin po natin, mapagpalang gabi sa kapatid kay Abay Hawa. Hindi ba? Halimbawa, katulad noong doon sa 3, ang sabi niya, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkili upang ipakain sa mga dukha. Marami ho yan. Sa reliyon, nagpapakitang
tao. Nagpapakain ng wika sa duka. Oh. Di ba? Oh. Nagbibigay doon sa mga wala. Pero, ang sabi diyan, kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga duka, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Napakatindi ho pala nito. Kasi sa pangmalas nating mga tao, kapag ikaw ay nagbibigay na, nagpapakain ng dukha, at iniaalay mo na yung sarili mo, bilang isang martir, kung tawagin nila ng mga relihiyon yan. Di ba mayroong pinatay dahil doon sa pangangaral, isang pare namatay, ang tawag martir. Ay ang tanong, yung po bang kamatayan niya na branded as a martyr, may kabuluhan ba? Wala. Bakit? Kung walang pag-ibig, wala rin po palang kabuluhan yon. Kahit na ikaw ay nangangaral at sabihin mo, nagilitan tayo ang wika ng leeg, kahit naman ikaw ay mamatay, at wala rin yung pag-ibig, wala rin kabuluhan. Lahat. Sister Rosel Bando, magandang oras sa pakikinig ng Assembly of Yahweh. Matindi ho pala ito. Di ba sabi niya, though I give my body to be born, even if I lay my life down in dramatic martyrdom, apart from love, it is of no profit. Sister Shirley Abrera, magandang gabi po, brother man. Magandang gabi, sister. Walang kamuluhan, walang saysay. No profit. Pero mo, binigyan ka na naging branding sa'yo na ikaw ay isang martir. Yeah. Hindi ho pala yun yung sukatan, but those are not the best measures of someone's true spiritual credentials. Hindi pala yun yung sukatan. Kasama rin po natin si Brad Nino de Vitilla. Purihin si Abayawa. Kasi sarili yung gano'n pinakikita nila di ba? Pag may kalamidad, ayan, mga plastic yun namimigay, di umano ng mga pagkain, bigas, dilata, sari-sari, may kape, toothpaste, lahat. Plastic ko yan. Dami. Talagang makikita mo. Sa pangmalas ng tao. Sa pangmalas yun ng tao. Pero sa pangmalas ni Abay Hawa, wala akong saysayan. Bakit? Ano ba kahulugan ng pag-ibig? Ano ba yung kahulugan ng pag-ibig? Ayan. Para makita natin. Sabi niya, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin. Kaya lang naman yata ho nagbibigay ito mga reliyon na ito dahil sa inggit. Ayan, plastic na may banderang 3 colors ng INC. Makikita nyo kaagad. So, lahat ho yan, kapaimbabawan lang. Hindi sinulat ni Pablo kung yung salitang pag-ibig, kung nadarama, isinulat niya kung paanong ipinakikita yung totoo o yung tunay na pag-ibig always demonstrated by action. So, ipinakikita talaga. Ayan. Walong bagay. 8 things love is not. Ayan. Ano yun? Ano yung mga bagay na yan? Ayan.
Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Kapag wala yung salitang mapagpahinuhod, hindi pag-ibig yun. Ano pa? Magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Teka, yun ho bang salitang envy? Ito ba isang kasalanan, yung nananaghili? Naiinggit? Kasalanan ho ba yun? Envy is one of the least productive and most damaging of all sins. It accomplishes nothing except to hurt. Para makasakit. Yung salitang envy, isa bang maliit na kasalanan? Palagay ko hindi ho. Alam niyo kung bakit? Envy murdered Abel. Pinatay si Abel dahil sa inggit. Genesis 4:3-8. Nakita niyo ito dahil lamang sa inggit, pinatay si Abel. Pinatay ni Cain yung kanyang kapatid, kanyang sariling kapatid. At nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang muka. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-iinit o nag-init? At bakit namanglaw ang iyong muka? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapati? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahandusay ang kasalanan sa pintuan. At sa iyo pahihinuod ang kanyang nasa at ikaw ang Panginoon niya. At yan sinabi ni Cain sa kanyang kapatid, kay Abel. At nangyari nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. Inggit, envy. Sabi niya, ang pag-ibig hindi nananaghili. Nakuha po ba ninyo yan? Ayan. Inggit din. Yung nangyari sa pagpapakulong o pagkakaalipin ni Joseph. Genesis 37:11. At ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya. Datapot iningatan ng kanyang ama ang salita sa pag-iisip. 37:28 ng Genesis. At nagsipagdaan ng mga mangalakal na mga Midianita at kanilang isinampa si Jose sa balon at ipinagbili nila si Jose sa mga Amaelita o Ismaelita ng 20 putol na pilak at dinala si Jose sa Ehipto. Inggit din kung papaano napunta sa krus si Yahweh. 27:18 ng Mateo. Sapagkat natalastas niya na dahil sa kapanaghilian ay ibinigay siya nila sa kanya. Akala natin iyong salitang inggit ay isang maliit na kasalanan. Hindi ho. Pumapatayan. Sarili yun, ganyan. So, doon pa lamang makikita natin, iba. Iba yung sinasabi ng kasulatan at iba yung isinasagawa naman nitong mga reliyon. So, yung sinasagawa ng mga reliyon, kasi pwede kang mamigay ng may kahalong inggit. Bakit? Baka mamaya nakita mo yung kaibayo mo sa relihiyon na mas marami ang ibinibigay. Kaya namigay ka rin. O namimigay sila, kaya ka namigay. Isa pa, nagpatayo halimbawa ng templo,
Dahil sa inggit, mas gumawa siya o nagpagawa ng mas lalong malaki dahil sa inggit. So dito pa lamang makikita natin na talagang ang reliyon wala na sa kategorya ng salitang pag-ibig. Base doon sa sukatan na kasulatan. Yun daw ang pag-ibig ay hindi, ay hindi nananaghilig. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling malay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot. Yung mga mainitin ang ulo mo. Hindi inaaluman ang masama. Tingnan natin sa magandang balita. Ang pag-ibig ay batyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ay, dito pa lamang wala na. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Di bagsak na ang reliyon dito? Hindi ba? Hindi magagalitin. Sino bang mga preacher dyan ang malimit magalit? O mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Kabaligtaran ang nangyayari. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang sa wakas. Yan po pala yung ibig sabihin ng salitang pag-ibig. Ayan. Yan, si Bad-Eli, magagalitin yan. Huwag kang magtatanong ng laban doon sa kanya. Tsak, mura ang aabutin mo yun. Lahat naman, si Kibuli, magagalitin din. Di ba yung namatay na Iranyo Manalo, magagalitin din. Hindi ba? Lahat naman. Kasi nga lahat nasa laman . Ibig sabihin, yung salitang pag-ibig, yung kahulugan ng pag-ibig, sa kasulatan, wala talaga yung religion. Kaya idiniin niya ni Pablo doon sa mga kapatid sa Korinto. Kasi yung mga kapatid sa Korinto nakaranas na magsalita ng wika. Nakaranas sila ng mga kaloob ng Espiritu. Nakaranas sila . Kaya sinasabi ni Pablo doon sa paunang bahagi, sabi niya, makapagsalita man ako ng mga wika, ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw mo o kumpiang namingay. Maingay lang pero walang laman. Alam niyo ba yon? Maingay na walang laman. Ayan, sabi ni Brad Baste, sarap pakinggan, Brad, pag meron kang pag-ibig. Di ba yung ating mga emoji or emoticon na love o yung heart na yan? Talagang nagliliparan yan . Liparan. Pinakikita natin sa ating mga kapatid na talagang yung puso, may puso, kumbaga. Yan. Pero yung kahulugan pala niyan malalim. Hindi lang, kasi madaling magpalipad . Madaling magpalipad niyan, yung emoji niya. Edmond Dumali, huwag ka magtatanong ng di alam, baka makurot ka ni Bad-Eli. Ayan. Yung lato ng mga kaloob, lahat inano ng pag-ibig, ng salitang pag-ibig. Love will outlive all the gifts, kumbaga. Ang mga taga-Korinto, nagkaroon na sila ng kaloob.
ng Espiritu. Kaya nga ini-emphasize niya doon sa mga kapatid sa Corinto, he shows they should emphasize love more than gifts. Because the gifts are temporary containers of Yahweh's work. Love is the work itself, kumbaga. Ayan. Tuloy pa natin. Kung ako man ay may kakayang magsalita ng mensahe, nangangaral, mula sa Diyos, at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakapagpapalipat ako ng bundok, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Nothing. Meaningless. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, kagaya nito. Yan ito ha. Di ba merong isang mayamang the rich young man? Ang sabi doon sa 1921 ng Mateo, sinabi sa kanya ni Yahawasyai, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Kahit pala nangyari yung sinasabi ni Yahawasyai dito sa isang mayamang binata, na ipagbili mo ang tinatangkilik mo, ibigay mo sa dukha, at wala rin pala siyang pag-ibig, wala rin saysay. Wala. Useless. Eugene Taguinod, pagpapakumbaba, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig ang pinakadakila. Ayan. Christopher Perez. Mga iniibig at iibigin, sumaatin ang pag-iibigan at walang sawang pag-ibig. Salamat po muli, Brother Man, sa pag-ibig na nagmumula kay Abay Hawa, sa sumusubaybay naway sumainyo ang pag-ibig. Love you all. Sabi ni Brad Christopher Perez. Sabi niya, ay wala rin akong mapapala. Kahit na ialay mo yung katawan mo para sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong makapala. Inisa-isa ngayon ni Pablo. Ano ba ang ikayong pag-ibig? Ang pag-ibig ay matyaga. Meron ba kayong tiyaga? Baka yung iba, wala ho eh. Yung pala ho, ibig sabihin ng salitang pag-ibig, may tiyaga. Hindi ba? Kung pwede mo ba sarilihin yun? Hindi ano pa? Magandang loob. Siyempre, pag sinabi nating magandang loob, hindi yung kapaimbabawan. Talagang magandang loob, buo sa loob. Magandang loob nga, kumbaga. Ikatlo, hindi maiinggipin. Ikapat, hindi mayabang. Ano pa? Ni mapagmataas man. Ano pa? Hindi magaspang ang pag-uugali. Ang ginagawa kong halimbawa kasi dyan, yung mga reliyon eh. Kumbaga, haring uri. Siyempre, lahat ng kagaspangan ng ugali nasa kanila. Haring uri na eh. Hindi ba? Binakuran yung kanyang nasasakupan. Yung mga nasa labas ng bakod, puro mahihirap. Ayan, tawag mo roon. Mga nangangaral yan, hindi magaspang ang pag-uugali. Kalahin mong yumaman sila dahil sa pandaraya. Pero ano bang ginagawa nila doon sa kanilang mga kapitbahay na mahihirap?
Lolita Corsiga, tama po, kailangan po wala tayong itinatanging tao at hindi po natin kailangang ibalik o magantay ng kapalit sa mga bagay na naibigay natin o naipakita natin. Nicole, muli isang magandang araw po sa lahat ng ating mga kapatid dito sa Assembly of Yahweh at sa iyo rin, Brad Eman, at sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay, purihin si Abayawa. Nicole. Andy Lupena, yan, kasama rin po natin sa ating live. Yun o ang pag-ibig, yun ang meaning o kahulugan. Ayan. O hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Nako, ay marami na ho itong tatamaan dito. Yung pagiging makasarili. Walang iniisip kundi sarili. Yeah. Kaya nga ang tawag makasarili. Hindi ba? Hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Ibig sabihin, pag alam niyang masama, ay ayaw niya. Hindi nga siya natutuwa. Sa halip, nagagalak sa katotohanan. Yun po pala ang ibig sabihin ng pag-ibig. Siyempre, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala. Naranasan mo na ba na nagtiwala kay Abayawa? Ilang porsyento? 50-50? 40-60? 30-70? 20-80? 90-10 or 100%. Yun ang pag-ibig eh. Teka. Sebastian Juarez, wala po dapat tayong pinipiling tao na tutulungan. Tama yan. Kung may pagkakataon, sabi nga eh, nakailangan. Pero alam niyo po ba, doon sa loob lamang, sa loob ng kapulungan, sa loob pa lang ng kapulungan, marami ka nang pwedeng tulungan. Sa loob. So bago ka lumabas, panin mo muna yung loob. Yung kapulungan. Lolita Corsiga, kailangan po pag-ibig. Pag may pag-ibig, wala po ang inggit. Kasalanan po ito. Mundo umali. Bro, kasalanan ba ang chismoso at chismosa? Siyempre, napakikialma mo yung buhay ng may buhay. Di ba may kasabihan, kung ikaw ay halimbawa, talagang may talino, halimbawa may talino. Kasi, sa tao kasi, mas ginugusto nila yung makaalam nung bagong nangyayari doon sa kanilang barangay. Maging nangyari naman yan doon sa Greece, sa panahon ni Pablo. Yung mga chismosa. Yung may ibabalita na si gayon. Pero kung ikaw ay matalino, ipinasok mo dito sa kanan, hayaan mo nang hindi na lang yan makalabas, maging sa ano mo. Hindi ba? O di putol yon. Kasi nagiging kabahagi ka eh. Minsan, mali yung napaulat, pero nakapagsalita ka na, naibahagi mo na, hindi mo na kayang ibalik pa. Halimbawa, yan, sa chismosa. Kasi nagiging kabahagi ka ng mali eh. Naghahatid, dumapit ka. Di ka bahagi ka ng mali. Hindi ka doon sa katotohanan, ano sabi rito? Hindi ito natutuwa sa masama. Masama yun eh. Di ba? Kasi nga halimbawa, ang naibahagi mo o ang dumating halimbawa sa iyo, palibasa, chismis nga. Akala mo, totoo. Naibahagi mo naman halimbawa dun sa iyong kapitbahay. Si kapitbahay naman, naibahagi naman din kay kapitbahay.
So nagpasalin. Dumating yung oras, mali pala. Naging kabahagi ka nung masama. Di ba kasalanan? Di ba? Ayan, nasa pag-ibig eh. Ano sabi? Hindi natutuwa sa masama, sa halip nagagalak sa katotohanan. Milano Umali, dadaan si founder sa highway, 2 oras pa lang before, nandun na ang mga scan, nagtatraffic na para pagdaan ni founder. Di dapat mabala. Yan. Kaya sasabihin nga natin, ako naman tahasan ko sinasabi talaga, sa relihiyon, wala talagang maliligtas sa kasalanan. Wala. Namumuhay sila sa laman, paano silang maliligtas sa kasalanan? Wala naman talagang espiritu. May abayaw sa kanila. Meron sila yung breath of life, pero walang espiritu. Hindi lahat ng tao ay merong espiritu. Hindi lahat. Pero lahat ng tao may breath of life. Nililiwanag ko natin ha. Ayan. Tuloy pa natin. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtiyatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. At lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman. At hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. 11. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, nangangatuwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y meron ng sapat na gulang, iniwan ko na ang asal ng bata. Kasi baka mga nangyayari pa rin. Kaya sabi ni Baste, minsan po kasi numalingan ang kanilang pinahayag. Lulita ko, siga, tama. Kasi masarap nga masarap pakinggan Yung bang bagong balita nung kapitbahay mo, ay si ganon. Ikaw naman siya na minababalitaan ang ganon, ganun. Hindi ba? So ang gagawin mo naman, itatransfer mo naman. Hindi ba? Ayan. Tayo ang wika, nung bata pa nagsasalita, nag-iisip, nangangatiwiran tulad ng bata. Ngayon, meron ng sapat na gulang, iniiwan ko na ang asal ng bata. Dapat naman When I was a child, childish things are appropriate for children, and the gifts are appropriate for our present time, but the gifts of the Holy Spirit will not be appropriate forever. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ayun, yung sinasabi ko sa inyo, kaunting kaalaman. Ngunit, darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito. Tulad ng lubos ng pagkakilala niya sa akin. O pagka hinanip sa inyo, yung salitang kaunting kalaman, ayun po. Milano Umali, pangalawang Tesalonica 3:11, sapagkat aming nababalita ng ilan sa inyo na nagsisilakan ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisikwa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. So, kasalanan. Di ba? Ayan. Talagang kasalanan niyang chismoso at saka chismosa. Kumbaga, nangingialam ka doon sa mga bagay ng iba. Bakit hindi na lamang? Kaya nga yung nakalagay doon ano sabi doon? Hindi ito natutuwa sa masama. Ay masama yan Sa halip, nagagalak sa katotohanan. Alin ba yung katotohanan? Huwag mong pakialaman yung mga bagay na hindi iyo.
naghahatid, dumapit ka lang, kumbaga. Di ba? Sa pagkaganyan yung sitwasyon mo, nasa laman ka pa rin. Kasi wala rin naman pinag-iba. Wala ka rin ipinagkaiba doon sa mga hindi mananampalataya na, siyempre, nasa laman yung mga yan. Yan ang inaatupag nila. Bukas na bukas yung kanilang mga pandinig doon sa mga bagong balita nung kanilang mga kapitbahay. Balita kay kumare, balita kay kumpare. Ayan. Di ba? Sala. O, para wag na tayong maging isa doon sa, kasi palibasa lang, sabi nga natin, masama yan. Nakikialam ka ng mga bagay na hindi iyo. Di ba? 13. Samantala, nananatili ang tatlong ito. Ito ay mga kaloob yung salitang pananampalataya, faith, pag-asa, hope, and then pag-ibig or love. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Charity ang ginamit. And now abide faith, hope, love, these three. The three great pursuits of the saints. Life are not miracles, powers, and gifts. Faith, hope, and love. Though the gifts are precious or mahalaga and given by the Holy Spirit today, they were never meant to be the focus or goal of the saints. Instead, we pursue faith, hope, and love. So, anong pinaka-importante sa lahat? Yun daw hong pag-ibig. Ano sabi doon sa unang Tesalonica 1:3? Na aming inaasahan walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Yahawasyay. Hindi ba? Unang Tesalonica 5:8. Datapwat palibasa ay mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Galatia 5:5-6. Sapagkat tayo sa magitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay ng pangako ng katwiran, sapagkat kay Yahawasyay kahit ang pagtutuli ay walang kamuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, napaka laman nung mensahe diyan sa salitang pag-ibig. Unang Pedro 1:21-22, na sa pamamagitan niya ay nangampalataya tayo sa Diyos o kayo sa Diyos, na sa Kanya'y bumuhay na maguli sa mga patay at sa Kanya'y nagbigay ng kalwalatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari. Ibig sabihin, meron talagang pag-ibig na pakunwari, hindi totoo. Sa mga kapatid ay mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Ayan. Edmundo Mali, kasi buntis pa lang pagdating sa kabilang kanto ng anak na. Russell Bandoho, ay di ba pag tayo nasa kay Abay Yahawa ay wala nang ganun ugali, Brad? 1 Corinthians 5:17, di ba? Totoo yan. Kolosas 1:4-5. Nang nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Yahawasyay at ang pag-ibig ninyo
sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit na nung una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Pangalawang Timoteo 1:12 hanggang 13. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalataya. At lubos akong naniniwalang siya makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na naririnig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Yahweh Shai. John 3:16, may pinatungkulan siya dyan eh. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya kanyang bugtong anak. Sino ba yung pinagbigyan dyan? Yan ba ay lahat ng sanlibutan? Ano yan, agape? Anong klase pong pag-ibig yung nasa 1:16? Agape. Pero mo, ibinigay niya yung kanyang buhay. Di ba? Kung titingnan natin yon, walang hinihinging kapalit yun. Talagang ibinigay mo yung buhay para sa tao. Yun ang pinakamatinding pag-ibig. Sa tao kasi, sabi nga natin, hindi makikita natin yung bagay. Yung bagay na yan. Ayun na, may intermission na tayo. But the greatest of this is love. Love is the greatest because it will continue, even grow. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan 4:8. Fortunately, we don't need to choose between faith, hope, and love. Paul is not trying to make us choose, but he wants to emphasize the point to the Corinthians, without love as the motive and goal, the gifts are meaningless distraction. Kaya nga, if you lose love, you lose everything. Pagka nawala yung salitang pag-ibig, nawala lahat ng bagay. Ayan. Apakaganda pagka 100%. Kasi marami yung mga tao, yun nga, sinasabi natin, nakatatawag sila after na naando na sila sa problema. Hindi ba? Hindi dapat ganon. Wala meron, wala, tuloy lang. Kasi pinakita niya yung salitang pag-ibig. Ano ba? Matiisin, ang pag-ibig, matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtsatsaga hanggang wakas. Ang tao, to see is to believe. Wala yung pananampalataya, kinakailangan mahawakan. Pero iba, siya bayawa. Susubukan ka Susubukan ka. Kalimitan sa tao, pagka yung medyo kinakapos na, nag-aalala na. Naranasan niyo na ba yun? Ibang ang pera mo halimbawa ay
para na lamang doon sa oras na yon. Kung ba ngayon, nag-aantabay ka. Hindi ba? Iba pala ho eh. Ibig sabihin, pagka nagtiwala ka, may pananampalataya ka, ano ba sabi? Puno ng pag-asa. Pero naranasan ko, hindi ho talaga siya nagpabaya. Hindi ho talaga siya nagpabaya. Ibang pinakamahirap sa lahat kasi, yung oras ng pagkain mo at saka ka palang mag-anak. Marami nakakaranas niyan. Yung oras ng tanghalian or oras ng hapunan at saka mo pa lamang hahanapin siya. Yung tatanghalianin mo, hahapunanin mo. Maraming tao nakakaranas yun. Mabuti nga ho, halimbawa, hindi tayo nakakaranas. Nung bagay na yan. Pinakamahirap na sitwasyon yun. Hindi ba? Tapos wala kang Diyos. Ayan. Sabi ni Baste, hindi lang 100% sa akin, sis. Cristina Juarez, opo, danas ko po yan. Eugene Tagnon, gaya ng pag-ibig ng Abayawa na kanyang ibinigay sa atin. Lolita Corsiga, ang tuwa sa iyo, Brad Sebastian. Yeah. So dito ho nakita natin na iba pala. Ang akala lang natin, kung meron tayong nakita ng mga relihiyon, kasi pangmalas ng mata eh. Sabi ni Brad Christopher Perez, bro, ang sarap kaya ng umibig, walang humpay na kagalakan. Parang bulaklak na nagniningning o bumubusilak sa parang. Kaya po ang sino mang nagnais o makasumpong ng tunay na pag-ibig, humingi. Sino mang nagnanais o makasumpong ng tunay na pag-ibig, humingi kay Abayawa. Di ba? Hindi, totoo yan. Sabi ko nga, kung hindi pa ho natin naranasan, yung salitang pag-ibig, yung kahulugan, nandun lahat eh. Nandun. Isa-isahin niyo ho yun. Isa-isahin niyo yun. Libawa, katulad nun, ang pag-ibig ay, sabi niya, matyaga, magandang loob, hindi may inggitin, hindi mayabang, hindi mapagmatasman, hindi magaspang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip nagagalak sa katotohanan, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtsatsaga hanggang wakas. Yun ho ang ibig sabihin o kahulugan ng pag-ibig. Sabi ho doon sa 13:13, samantala nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pinakamaganda ho yan kung nasa atin yan, yung salitang pag-ibig. Hindi lamang ho yung yung ating mga emoji o emoticon na pinalilipad. Nawa po ay maging makatotohanan sa atin yung salitang pag-ibig na isinulat ni Pablo doon sa mga kapatid sa Corinto. At sabi nga natin, talagang ang Espiritu naman ang magpapaunawa. Espiritu ni Abayawa ang ginamit para sulatin yan ni Pablo. At Espiritu din ni Abayawa ang magpapaunawa sa bawat isa sa atin. Ano? Ayan. May ba? Hindi, totoo yun. Talagang makikita mo, sabi ko nga, buhay na buhay si Abayawa. Oo. Pananampalataya, pag-asa. Ako ho ay isang buhay na patotoo na talagang merong Diyos na nagngangalang Abayawa na makapangyarihan sa lahat. Buhay akong patotoo. Sister Shirley, ang pag-ibig madaling sabihin, ngunit mahirap ganapin. Magagawa lang ang pag-ibig sa tulong ni Abayawa. Totoo po yun. Yung nga sinasabi natin,
Ang sinulatan niya ay yung mga kapatid sa Korinto na nakaranas ng mga kaloob ng Espiritu. Inisa-isa niya eh. Yan. Kasi nakaranas sila eh. Oo. Karunungan, kaalaman. Nakaranas sila. Pero ang sabi nga ni Pablo, magsalita man ako ang wika ng iba't ibang wika, wala akong pag-ibig, ano pa ikinabangin sa akin? Di ba? Wala rin. Sunugin man ng wika ang aking katawan, wala akong pag-ibig, wala rin. O ngayon, maipapakita natin yan. O, yan salitang pag-ibig in action. O, handaan po natin. At habang ginagawa natin yung bagay na yan, andyan lang si Abayaw sa atin. Alam na ng mga kapatid yan. Sa Bibian Mana, ako din ay buhay ang patotoo. Ang asawa ko at mga anak ko ay mga buhay na patotoo sa pag-ibig ni Abayaw. Ang sarap namang patotohanan o magpatotoo ng katotohanan. Kasi sa born again, ang dami nagpapatotoo dyan. Pero sabi nga natin, hindi naman katotohanan yung patotoo nila. Ako lang, nung maranasan ko na talaga yung kapangyarihan ni Abayawa, hindi na ako tumigil. Sabi ko nga, at nakikita niyo naman yung bunga. Ano ba yung bunga? Di tingnan ninyo. Ayan. Marami tayong tinatanong na mga reliyon hinggil din sa kanilang pananampalataya, pero hindi po tayo masagot. Bakit? Wala ko silang isasagot na tama. At sa mga susunod na mga araw, yung, di ba, meron akong bagong serye. Ayan. Ayan. Sabi ni Sister Rosely, Opo Brad, ako lagi lalo na pagbayaran sa bahay, pero laging andyan siya na tumutulong sa amin. Nakikita ko lagi ang kapangyarihan niya. Salamat sa Abayawa. He is good all the time. Sebastian Juarez, kung maganda ang kinalabasan, mas maganda po na ipagpatuloy. Ayan. Miliano Mali, bantad na tayo sa pag-ibig na nakikita natin sa bawat tao, sa miyembro ng leyon. Pero bihira kang makakita ng agape, love, na itinuturo ng Espiritu ni Abayawa. Inangahoy, yung pag-ibig na ipinakikita ng reliyon, kapaimbabawan niya. Wala ho. Ang sinasabi nilang salitang pag-ibig, nag-iintay sila nung kapalit. Palibasay nasa laman. Repayment. They are demanding. Kaya nga ang sabi nila, magbigay ka ang wika, ibabalik sa iyo, siksik, liglig, umako. O di, demanding ka. Hindi ba? Pero normally, hindi kaya bro, pag umibig ka ng labis kay Abayawa, package deal na. Siyempre, kasunod na lahat yan eh. Lahat na. Hindi ba? Sabi niya, hindi kita pagbabayaan. Hindi kita iiwan. Package deal yan lahat. Balakino, good day to brethren of Assembly of Yahweh and also Brother Manuel. Magandang gabi, Brad Bal Aquino. Ayun. 6:56 na po. Time check. 30 yung ating unknown viewers. 16 yung ating thumbs up. Nalipat po tayo ng alas 6, pero 30 yung ating unknown viewers. Kasi di ba dati umaga, nalipat tayo ng alas 6. Ayan. Sa maliwanag po dito mga kapatid, iyan ay sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Corinto. Ibig sabihin lamang, yung mga sinulatan niya, kaya ganun na lamang yung sinabi niya, kasi nakaranas sila ng mga kaloob ng Espiritu. Pero niliwanag niya na itong mga bagay na ito, na meron ka man na kaloob, halimbawa nakapagsasalita ka
ng iba't ibang wika at wala kang pag-ibig, wala itong kabuluhan. Ano pa? At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Pero kung titingnan ninyo, yung highest form na ginagawa nila, kung titingnan panglaman. Ayan. Ayun, kasama na rin natin si Brad Alberto Palado. Purihin po natin si Abba Yahweh, ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abba Yahweh. Magandang araw po sa lahat. Nawala yata yung kapatid sa bansang Hapon. Magandang gabi, Brad Alberto Palado. So, ulitin ko, para ho doon sa kapakanan ng ating ibang mga kapatid. Yun ho palang salitang pag-ibig ay hindi ka nagdidemand or umaasa doon sa repayment na tinatawag. Ayan. Pagka nasa atin na yun, talagang punong-puno ka na ng pag-ibig. No? Wala na, talagang nag-uumapaw na yung pag-ibig sa puso mo. Wala ka nang iniisip doon. Na ibabalik sa'yo. Wala na yun. Talagang, sige. Bigay. Talagang na. Christopher Perez, love you po, bro Alberto Palado. Musta po kayo? Sumati ng pag-ibig ni Abba Yahweh. Baka hindi pa nagkakausap itong dalawa na ito eh. Si Brad Alberto Palado. So, ayan maliwanag yung kasulatan. Na ang pag-ibig ko pala ay hindi katulad ng sinasabi ng mga reliyon. Ang reliyon kasi, pinakikita nila yung salitang pag-ibig, kapaimbabawan. Meron silang hinihintay na kapalit na kaya ginagawa nila yung mga bagay na yon may inaasahang kapalit. Dito iba. Ito na yung kung tawagin mo ay ang kataas-taasang kapangyarihan ng pag-ibig. Ewan ko kung mapupuna po ninyo pagka ako ay bumabati lagi. Diba, ang lagi kong sinasabi ay sumaatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, kapayapaan, katotohanan, pag-ibig mula kay Abba Yahweh. Magmula ho ako nung mag-live sa YouTube at maging doon sa Facebook, hindi nawawala yung salitang pag-ibig doon sa katapusan ng aking bati. So ngayon, naliwanagan natin yung po pala ang ibig sabihin ng salitang pag-ibig. Apat po yan Eros, Storge, Philia, at saka yung agape. Agape is the fourth word of love. And it is a self-giving love that gives without demanding or expecting repayment. Yun. Pagka nasa inyo po yung agape na binabanggit dyan, kasi agape yan sa Greek. Agape love gives and loves because it wants to. It does not demand or expect repayment from the love given. It gives because it loves. It does not love in order to receive according to your own heart. Ayan. Sa liwanag,
Ayan, loobin po ni Abay Hawa na itong ating pinag-aralan, kaunting kaalaman sa kasulatan. Merong kaunting kaalaman na tinuro ko sa inyo kanina, yung pala yung kaunting kaalaman. Teka, meron pala dito mga tanong, ha? Sebastian Juarez, di po nauubos ang paksa, bawat verse po kasi may meaning. Ayan. Alberto Palado, tungkol sa vlog natin na nagtatanong sa paggawa ng sushi, may iaalok po yun at hindi pinakain. May lahok po yun na hindi pinakakain ni Abay Hawa. Pare ko tanong ito ni Brad Christopher. Ayun, Brad Christopher, yung sushi may lahok na hindi pinakakain ni Abay Hawa. Alex Salgado, pag nagalit ka ba kuya dahil may sinaway ka, pag-ibig din po ba yun? Oo, di ba pag-ibig yung halimbawa, sinasaway mo siya dahil mapapasama siya. Di ba? O kasi kung pababayaan mo lamang yon, ano yun, pag-ibig ba? O inaakala mong makasasama sa kanya, bakit hindi mo sasawayin? May pag-ibig ka, kaya mo sinasaway siya, alam mo na pagka ginawa niya, makasasama sa kanya. O may pag-ibig ka ron. Rosly Bando, tama po yan Brad, kasi dito kilala ko lang kung may kailangan sa'yo. Yan ang pag-ibig na hilaw. Di ba? Kaya makikita na natin yung gawa ng sanlibutan, kilos ng sanlibutan, aral ng sanlibutan, turo ng sanlibutan, doktrina ng sanlibutan. Dahil lamang po doon sa kasulatan. Di ba? Ang sabi ni Baste, di po nauubos ang paksa. Siguro yung iba nagtataka eh. Pero araw-araw nangangaral tayo sa YouTube live. Araw-araw samantalang sila. Sa loob ng isang linggo, isang beses yata. Meron naman 3 beses sa loob yata ng tuwing 15 days. Ayan. Mark Penales. Gandang gabi po, mga kapatiran. Ayun. 7:04 na po ang ating oras. Time check. Nakagamit na po tayo ng 1 oras at 18 minuto 25 segundos. 32 o 32 yung ating thumbs up. 16 yung ating thumbs up. O 32 yung anon viewers, 16 yung thumbs up. At sa ating GC, ano pa rin. Sila Sister Loren Paulan Fernandez Fernando. Ayan. Christopher Perez, love you bro, Eman. Salamat po. Siyempre, sasabihin natin, love you too. So, ipinakita ni Abay Hawa sa pamamagitan ni Pablo. Sabi ko nga kanina, yung Espiritu ang nagbigay kay Pablo para isulat yung bagay na yan. At yung Espiritu, yun din po ang magbibigay sa atin ng pangunawa. Milano Mali, may kaukulang halaga kasi ang teksto nila at di pwedeng ipahayag ng libre kaya twice a week lang dapat. Mahalaga sa kanila yan eh. Talagang pera yan. Once na nagpalabas sila ng teksto o ng kanilang paksa, pera yan, maliwanag. Sa ganito na ginagawa natin na araw-araw, maliban lang ng Sabado, ay kumbaga, ito ay pinagkaloob sa atin ng Abay Hawa. Bakit hindi natin ipamahagi? Ano yan? Kaya ka nga binigyan ng kaunting kaalaman para ipamahagi mo yan. Baka mapanis yan. At totoo yan sa araw-araw nating ginagawang pangaral, mapapansin niyo siguro. Iba-iba.
Hindi tayo katulad ng OHC, nilagan nila ng ano eh, parang akala mo, sunod-sunod nga naman. Meron nga namang, parang akala mo, in order. Pero pag pinasok mo na yung loob, bulok na bulok. Nako, ako yung nagsisimula ng panoorin lahat. Lahat ng video ng OHC. Talagang tinatapos ko. Kaya ho, doon sa aking panibagong inilalagay natin din sa YouTube, yun hong pinaka-link, ilalagay ko doon sa ibaba para mapanood ninyo. Ayan. And then, siyempre, pagka napanood nyo, tingnan nyo naman yung sinasabi ng kasulatan. Christopher Perez, bro, may nakalimutan po kayo, di ninyo kinumusta si Mr. Narita. Ito na bro, sa Pangulo na siya. Ayan. Kasi yung kaninang pinanood ko, naku po, katakot-takot na istoryahe. Tingnan nyo bibigyan ko lang kayo ng clue Si Solomon. Si Solomon, tapos yung Oper, tapos yung Negrito, equals Operian. Kumbaga, pinaghalu-halong kalamay na puro kwento. Ayan. Makikita nyo yan sa ating gagawin na puro OHC lamang ang ating tatalakayin doon. Walang iba. Milano Mali, salamat sa mga salita ng aral ni Abay Yahweh na libre sa bawat isa. Isang klase ng pag-ibig na agape ang kategorya. Sebastian Juarez, maraming salamat po, Brad. Lalong-lalo na po kay Abay Yahweh sa unawa at kaunting kalaman sa kasulatan. Purihin po si Abay Yahweh. So, ayan. Tayo po ay nakagamit na ng 1 oras at 23 minuto. Marahil, sabi nga natin, marami tayong hindi nakasama ngayon na ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ayan meron naman tayong pa sa YouTube. At ito ay pag nai-upload natin, ayan, makikita na nila. Maya-maya lang po pagkatapos natin na end stream. So, doon po sa mga kapatid natin na atin pong nakasama sa live, muli po ay maraming pong salamat sa bawat isa. At doon sa ating mga hindi nakasama, loobin po ni Abay Yahweh na sa mga susunod na pagkakataon, muli tayo magkasama-sama. Bukas po kung lulobin, ganun din pong oras, alas 6 na po. Ninyo Dimitilia, Sister Christina Juarez, salamat po, Brother Eman, Abay Yahweh. Ninyo Dimitilia, salamat po, bro, lalong-lalo na kay Abay Yahweh. Rodelio Naba, yan po ang sinasabi ni Yahweh Shai sa Samaritan sa may balon na hindi mauubos. Totoo po yan, walang ubos yan. Hindi kayang pigilin, hindi kayang pigilan. Talagang lalabas at lalabas. Yan yung sinasabi niya, yung espiritu. Mapupunan niyo yan. Hindi po pwedeng hindi niyo mapupuna yan. Di ba? Ayan. Round up po tayo. Rodelio Naba, Christina Juarez, Lori Calderon, Vivian Mana. Ricardo Quaresma, Eugene Taginod, Edmundo Umali, Riverisa Shirley, Ramon Recto, Francis Jade Lopez, Sebastian Juarez, Emiliano Umali Jr., Ezekiel Umali, Gina Macoco, Brad Arnold Macoco, Lolita Corsiga, Brad Randiliano, Brad Francisco Lopez, Brad Nel Umali,
Alex Salgado, Rosel Bandojo, Sister Shirley Abrera, Brad Nino Dimitillar, Brad Christopher Perez, Nicole, Brad Andy Lupena, Brad Balakino, Brad Alberto Palado, Mark Penales, Ayan. Okay na po. So, sa ating mga subscribers, maraming pong salamat sa inyong lahat. At patuloy na yung ating channel, bagamat paunti-unti. Ayan. So, na nakikita ho natin. Anon viewers 2916 ang ating thumbs up. Muli po, maraming pong salamat. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Doon sa ating mga kapatid, maraming pong salamat sa ating mga kapatid. At muli, kung lolobin po, bukas, alas 6 ng hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat.